Ayan, hello, hello. Hindi talaga ako makakonect last day nung about sa 299 ring. And then, ang ginawa ko, naghanap ako ng kung ano ba yon, kung ano ba yung tungkol sa issue na yon. Kaya late na naman ang inyong talakerang Bicolana. And napapansin nyo naman sa boses ko, pipilitin ko lang to dahil ayoko din kahit papano na wala akong reaksyon about sa issue na yon, as if na ako nga ang nag-iisang talakerang Bicolana. So, eto naman yung para sa opinion ko about sa 299 ring na yan. So, mga bashers, opinion ko to at hindi opinion nyo. So, respect, okay? So, ganito yon. Alam nyo ba, yung kapag nagpo-propose ang isang lalaki, it is a moment na kailangan nating i-treasure. At yung sing-sing na yan, para sa akin, is a token. Para souvenir or remembrance ng kung kailan ka tinanong nung mahal mo, ng jowa mo, na kung gusto mo na ba siyang maging kasama forever. Diba? It's just a token, a remembrance. So, kahit ano man ang halaga niyan, kahit napulot man yan, kahit binili sa tabi-tabi, kahit tag 10 piso nga, diba, merong sing-sing. Kahit tag 100 nga, merong sing-sing na ganyan. Hindi po mahalaga yung amount niya. Diba? Although it's a privilege, maging grateful tayo sa kahit anumang halaga na meron yang sing-sing na yan. Once na merong naibigay sa inyo yung mga jowa nyo, kapag hinihiling yung mga kamay nyo, kapag hinihingi yung mga matatamis nyong oo, kung kaya nyo na ba silang makasama panghabang buhay. Alam nyo, token lang yan. Ang mahalaga is yung moment na handa ka na niyang pakasalan. Handa ka na niyang dalhin sa altar. Handa ka niyang makasama habang buhay. It's not just about the ring anyway. Hindi siya yung talagang kailangan kapag nagpo-propose sa inyo yung mga lalaki, kailangan may sing-sing. Sa panahon ko, alam nyo yun, hindi naman. For example, sa akin, hindi issue sa akin kung may sing-sing or wala. Dahil, basta, nag-usap lang kami na ganito, magsasama kami ganyan. And then, nagtahanan pa nga kami. Walang sing-sing-sing-sing. Walang luhod-luhod exposure. Pero nagkasundo kami na magsasama na kami. 'Di ba? Nagkaroon lang kami ng sing-sing is when nung kinasal na kami. 'Di ba? But then, that ring ay hindi naman ganoon kamamahalin. Yung binili lang namin, alam nyo yung nabibili lang sa tabi-tabi. And then after that, saka na lang kami nakabili ng medyo mahal-mahal nung meron na din kami. 'Di ba? Yung kaya na din namin bumili. 'Di ba? Pero nung actual wedding namin, wala kaming mamahaling sing-sing. Pero bakit hanggang ngayon okay pa naman yung relationship namin? 'Di ba? Kaya tayo mga babae, alam nyo, mindset lang 'yan. 'Di ba? Kung masyado kang aware sa mga ganyan, gusto nyo bongga, gusto nyo mamahalin, aba, hindi jowa, hindi asawa yung kailangan nyo. 'Di ba? Because you are so very materialistic, 'di ba? Kung ganyan lang naman, edi sana wag na lang kayong mag-asawa, wag na lang kayong magjowa, wag na lang kayong maghangad ng kapartner niyo sa buhay. Kailangan niyo na lang magtrabaho ng mabuti upang kumita para lahat ng gusto niyong mga material na bagay, lahat ng mga mamahalin na bagay is kaya niyong ipundar sa paraan na kaya niyo. 'Di ba? Kaya kahit anong ibigay sa inyo ng mga partners nyo, kahit mumurahing bagay yan, whatever, be grateful, be thankful. Dahil kahit papano ang isipin nyo yung effort, ang isipin nyo yung love na meron doon. 'Di ba? It's just a remembrance. Sasabihin ng iba, ito yung way na ipapakita ng lalaki kung gaano siya ka-ready,
No, hindi po yun ganon. Diba? Kahit sabihin na natin na billions ang halaga ng singsing na yan, dyan sa proposal nyo, hindi pa rin masusukat doon. Diba? Dahil sa ngayon, hindi naman sa halaga ng mga bagay-bagay tumatagal ang isang relasyon, kundi sa inyong dalawa pa din mismo. Diba? Kaya, alam nyo guys, sa mga lalaki dyan, habang maaga pa, tignan nyo din yung ugali ng mga babae. Diba? Kung basta-basta sila magre-react sa mga bagay-bagay, nako, it's time for you para maghanap pa ng iba. Dahil, alam nyo yun, okay lang naman na maghanap kaming mga babae, but then, hindi naman sa lahat ng bagay dapat branded. Hindi sa lahat ng bagay dapat pricey, 'di ba? Dahil ang titignan natin doon yung smoothness, yung pagmamahalan ninyo, at kung paano kayo maging grateful sa isa't isa. At most of all, dapat ang magiging center of relationship ninyo is our God. Walang kahit anumang material na bagay ang dapat ninyong sukatan or dapat ninyong sukatin ang mga relationship ninyo. Diba? May singsing man o wala, mamahalin man yan or mumurahin, milyones man yan or daan lang, maging grateful tayo. Diba? Ang mahalaga doon, nag-express si lalaki ng pagmamahal sa'yo, nag-express si lalaki na kaya ka na niya, gusto ka na niyang makasama habang buhay. That's the big impact and it's matter. Diba? Yun yung magmamatter doon, hindi yung singsing. Ngayon lang naman na uso yan. Ngayon na very exposed na tayo sa social media. Para lang may maibrag tayo na, hey, nag-propose na sa akin yung jowa ko. Na, hey, meron akong diamond ring. Na, hey, I have an 18-carat ring for our proposal. Ganyan lang yun. Alam ko, yan lang yun. Diba? Pero hindi ko naman sinasabi na tayong mga babae, hindi maghangad ng ganon. Babae din ako, naghahanga din ako syempre ng mga branded, ng mga mamahalin. But when it comes to a relationship, hindi natin pwedeng hanapin yon sa isang bagay lang, sa isang material lang, sa isang halaga ng bagay na ibinibigay sa atin ng mga taong mahal natin. Tignan natin yung relationship natin sa kanila. Tignan natin yung pagmamahal niya sa atin. Diba? Doon tayo mag-focus. Malay mo, diba? Kung kahit walang singsing na ibinigay sa'yo, kahit walang mamahaling binigay na singsing sa'yo, pero well-prepared yung lalaking yan sa future ninyo, that's the biggest treasure na pwede mong yakapin. Diba? Hindi lang dyan sa singsing, malay mo, sinusubukan ka lang yan. Hindi lahat ng nagbibigay ng mamahaling singsing is perfect na tao. Hindi porket nagkaroon kayo ng mamahaling singsing, bonggang singsing, is magtatagal ang relasyon ninyo. Meron nga dyan, mga billions na ang halaga ng singsing nila. But then, hindi naman nagtagal. Hindi naman natuloy yung forever nila. So, ang mahalaga doon, yung love na meron kayo sa isa't isa. And that's my opinion. So, respect it. Diba? Alam ko may kanya-kanya tayong opinion. But, dahil sa ako ay babaeng simple lang, babaeng hindi ko tinitignan yung mga ganyang bagay, and that is all my opinion. Kung meron kang opinion, then ilabas mo yan. Nasa sayo din yan. Kung gets mo, dahil ako, kahapon ko lang nagigets yung history ng 299 ring na yan na nai-issue ngayon dito sa social media.
So maraming salamat sa panonood. Again, that's my opinion. And this is me, Charlotte Ann Ortizeta, ang nag-iisang talakerang Bicolana. Maraming salamat sa panonood.